Alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may naninirahang isang masipag na ina na si Aling Pina. Bukod sa pagiging masinop sa bahay, siya ay kilala sa kanyang pagiging magiliw sa kanyang mga kapitbahay. Lahat ng sulok ng kanyang tahanan ay malinis at pati ang bakuran ng kanyang mga kapitbahay na may kalat ay kusa niyang nililinis. Dahil dito, mahal siya ng kanyang mga kapitbahay. Ngunit may isang kahinaan si Aling Pina. Siya ay kilala bilang isang tsismosa sa kanilang baryo. Lahat ng bagay na kanyang nakikita o naririnig ay agad niyang ipinaparating sa iba. Ang kanyang bibig ay tila walang preno sa pagkikwento. Kaya't minsan, may isang pamilya na nakaaway niya dahil sa kanyang kadaldalan. Ito ay nang magpunta siya sa kanilang bahay upang imbitahan sa kaarawan ng kanyang anak na si Lina. Sa kanyang pagdating, napansin niya ang magulo at maduming bahay ng pamilya. Hindi niya naiwasang ikwento ang kanyang nakita sa ibang tao at ang balitang ito ay umabot sa maraming tenga. Lingid sa kanyang kaalaman, ang pamilya pala na iyon ay may lihim. Ang nanay sa pamilya ay isang mangkukulam na nagmamana ng itim na mahika. Galit na galit ang pamilya sa paninira ni Aling Pina at dahil dito, isinumpa siya ng mangkukulam. Dahil sa iyong pagiging tsismosa at kadaldalan, ikaw ay magiging isang prutas, sabi ng mangkukulam. Ang prutas na ito ay magkakaroon ng maraming mata, simbolo ng iyong pagiging mapangmatsyag at pakikialam sa buhay ng iba. Hindi ka makakabalik sa iyong dating anyo hanggat may isang taong katulad mo sa baryong ito. Ngunit kapag may isang tao na kumain sa iyo at matamisan, nangangahulugang siya ay mabuti at hindi katulad mo. Sa isang iglap, naglaho si Aling Pina at tuluyan nang hindi nakita. Makalipas ang ilang araw, isang kakaibang prutas ang tumubo sa bakuran ni Aling Pina. Sa paboritong lugar niyang tambayan, ang prutas na ito ay may maliliit na mata sa buong katawan. Kaya't naalala siya ng kanyang pamilya at mga kapitbahay. Tinawag nila itong Pina sa alaala ng masipag ngunit madaldal nilang kamag-anak. Kalaunan, nakasanayan na itong tawaging pinya. Aral ng kwento? Ang alamat na ito ay nagtuturo sa atin na ang tsismis at hindi tamang pagkikwento ng buhay ng iba ay maaaring makasakit at makapanira. Dapat nating isaisip na ang bawat salitang binibitawan ay may epekto sa damdamin ng ibang tao. Ang pagiging matapat at paggalang sa kapwa ay mahalaga upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at gulo. Mga tanong. Una, sino si Aling Pina at paano siya nakikisalamuha sa kanyang mga kapitbahay? Pangalawa, ano ang kahinaan ni Aling Pina na nagdulot ng kanyang sumpa? Pangatlo, paano siya sinumpa ng mangkukulam at ano ang naging kaparusahan niya? Pang-apat, ano ang naging anyo ni Aling Pina matapos ang sumpa? Panglima, anong aral ang natutunan mo mula sa kwento? Salamat sa inyong pakikinig sa kwento ng Alamat ng Pinya. Sana ay may natutunan kayong aral tungkol sa paggalang at pag-iwas sa tsismis. Huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwentong pambata na kapupulutan ng aral at saya. Maraming salamat at hanggang sa susunod na kwento.